kakaiba. Tapos pagpunta ko dito, ang pag-uusapan lang ay about sa Diyos at kape. Mga kaibigan, ngayon pa lang po sinasabi ko na sa inyo, hindi ordinaryong Diyos at kape ang makikita nyo ngayon. Alam nyo mga kaibigan, madalas ako, pag ako nagdadrive, lagi ako nakakadinig ng mga commercial sa radyo. Yung bang nagsasalita yung matandang babae, ako po, si Sisa ng Baliwag, 69 years old. Nagpapasalamat po ako sa tut. Okay, magsasabi nga. Ano nga, tut eh. Kasi po, gumaling po ang sakit ng aking balakang. Tuwang-tuwa po ako. Ha. Yung bang parang tanga lang. Scripted. At tuwang-tuwa siya. At hindi lang yun, ang dahil product, tuwang-tuwa sila. Nawala ang sakit ng ulo ko. Nawala ang sakit ng rayuma ko. Alam niyo mga kaibigan, habang sila ay tuwang-tuwa, ako po tawang-tawa. Saan ka naman nakakita ng ganong klase ng testimonials, iraradyo mo pa? Dito po, ito pong product na pag-uusapan natin mga kaibigan. Kapag ikaw po, sir, ay may diabetes at ikaw ay gumaling sa diabetes, hindi kita papansinin. Nasabi mo sa akin, Sir Eman, gumaling ang aking diabetes. Oh, good for you, sir. Have a nice day. Bakit ko sinabi yun? Isang katutak na po ang testimonials natin ng diabetes. Isang katutak ng paa ang nasig. Yes! Sawang-sawa na kami sa paa. Ma'am, ito yung pinakasikat na paa. Halimbawa, ma'am, ikaw may cancer. Stage 3, 2, sa example lang. Sabi ka naman. Sabi na, wag na. Sige, wag na lang. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ay, gusto na? Kasi, ayaw niyo, sige, ikaw na lang. Huwag kang tatanggi. O siya na lang. Sabi niya, Sir Eman, meron akong stage 3 ng cancer, gumaling ako. Very excited siya, sabihin ko, okay lang yung iho. Good for you. Cancer rin, ha? Siguro iniisip niyo, Sir Eman, ba't gano'n ang reaction mo? Isang katutak na po. Ang mga gumaling sa cancer stage 2 stage 3. Stage 4 wala pa naman, pero at least 3, 2, 1 meron. Sir, ano ba't ganun reaction nyo? Kasi isang katutak na po ang ating testimony. Anong klaseng sakit na magpapagulat sa'yo, Sir Eman? Anong klaseng sakit yung sasabihin mo na, wow! Meron ako i-share sa inyo mga kaibigan. Dalawa lang. Sa dami. Yung pinaka. Alam niyo ba, gusto niyo malaman mga first timers? Yes! Okay, number 1. 2 taong pipe nakapagsalita. Yes! Yan ang testimonial! Hindi, sumakit, nawala sakit ng ulo ko. Ang sarap sabihin, i-on-tog mo na lang. Iraradyo mo pa rin, ha? Okay. Mga kaibigan. Hindi ho siya, wala ho siyang diferensya sa dila. Hindi ho talaga siya pipi. Nagkaroon siya ng matinding sakit. Naapektuhan yung kanyang boses. Mamaya makikita nyo, dysphonia ang kanyang sakit. Hindi siya nakakapagsalita, walang sounds. Actually, walang diferensya sa kanyang dila. Ang diferensya nasa kanyang lalamunan. Marami po, meron tayong video niya nasa YouTube. Alam niyo mga kaibigan, nung siya ay unang nag-testimonials dito, kasi mga testimonials natin dito hindi scripted eh. Random yan eh.
Nandun po ako sa room ko, napalabas ako. Oh my God, I like this testimony. Para siyang robot magsalita, mga kaibigan. At least, may boses. Dati daw talagang sign language siya. Yung bang hangin lang lumalabas, yung parang ganito lang. Parang ganun lang. Hangin. So yun mga. Pero, alam nyo ba? 4 na bote lang ng Adlight at isang box ng kape. In just 2 weeks, nakapagsalita siya. Yes! At ito ang pinakamatindi, mga kaibigan. Gusto nyo malaman? Yes! Kung kanina 2 taon, ito 8 taon. 8 taong bulag nakakita. Yes! Sabi ni Lola, ay kalokohan na yan, iho. Kalokohan na yan, ihong gwapo. Pinagdagang ko na. Kasi only God can do that. Mga kaibigan, it's true, ma. Only God can do that. Bakit? Tao po ba ang gumawa ng guyabano, malunggay, barley at mga fruits and vegetables? Only God can do that. Yes! That's why only God can do that. Mga kaibigan. Hindi naman siya pinanganak na bulag, mga kaibigan. Nandito ba si Miss Rosemary Bustamante? Madalas siya dito. Nakita ko sa Facebook, nasa Hong Kong siya eh. So, hindi po siya bulag talaga. Nagkaroon siya ng matinding sakit. Ang pangalan, retinitis pigmentosa. Isang rare na disease sa mata, mga kaibigan. Lahat ng mga dalubhara sa mata, dilapitan na niya. Lahat ng pinakamagagaling. Isa lang po ang sabi ng mga doktor. Alam niyo kung anong sabi? Wala pa gamot dyan. Isa lang ang sabi. Wala pa gamot dyan na naimbento ang tao. Totoo naman sabi ng doktor, kasi ang Diyos matagal nang naimbento ang gamot dyan. Yes! Apat na bote, 2 box ng kape. In just 2 weeks, 20/20 vision si Miss Rosemary Bustamante. Yes! Yes! Yun ang mga testimonials na kinagulat ko, mga kaibigan. Hindi yung nawala po, sakit ng lalakang ko. Parang nagbabasa lang. Alam mo, pag kahit nasa radyo ka, alam mo kapag scripted eh. Kasi kapag alam mo totoo, you are so confident na sabihin niya. Okay. Alam niyo, si Miss Rosemary Bustamante, nung una yung sinabi yan, umiyak siya sa harapan. Umiyak siya. At walang nag-e-expect na gano'n ang kaganda ang kanyang testimonies. Alam mo, mga kaibigan, naglabasan kami lahat sa mga rooms namin. Oh my God, this is it. Sabi ko. Yung po ang testimonials ng kape at juice na ating pag-uusapan. Ngayon, Sir Ayman, ano ba ang laman niyan? At bakit ganyan siya katindi? O ito na, usapan na natin. Alam niyo ba kung bakit? Hindi pala ito standard na presentation. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan? Kasi ang laman niya, meron siyang guyabano, meron siyang barley, meron siyang malunggay. Alam niyo yung 3 herbs na yan? Ayon sa latest research, yung 3 yan, ang pinakamatinding herbs ngayon sa planeta natin. Yes!
At kahit sinong doktor ang tanongin nyo, kahit mag-research kayo, sa kulay pa lang ng pagkain, malalaman mo na kung ano ang pinakamasustansyang pagkain. Green. It should be color green. Yes. Mga kaibigan. Not red, not orange, not purple, not black. Lalo na yung orange na yan. Mga kaibigan. Yes, masustansya yun. Why you settle for less? You deserve the best, diba? Yes. And this is, ito ang pinakamasustansyang halaman sa balat ng lupa. Okay? Yung tatlong yan. At hindi lang yan. Sinamahan din siya ng 12 prutas at 12 gulay na pinagsama-sama sa isang bote kaya siya naging AdLife All Natural Health Drink. Yes! Magaling itong DJ natin, ha? Oh, meron pa mo. Ano, ha? Anong tawag to? DJ. Ito pala si DJ Axel. Mga kaibigan. Si DJ Axel. Dapat pala meron pang ano? Headset. AdLife All Natural Health Drink, mga kaibigan. All natural. Take note of that. All natural. Okay? Guyabano o graviola. Alam niyo po ba ang guyabano? 10,000 times stronger than chemotherapy sa pagpatay ng cancer cells. Alam niyo ba ang chemotherapy? Pinakamatinding gamot na naimbento ng tao panlaban sa cancer. Francis Magdalena, Cory Aquino, Steve Jobs. Mayayaman? Yes. Hindi na sila mayaman, super yaman, lalo si Steve Jobs. CEO ng Apple, mga kaibigan. Namatay sa cancer. Ano yun? Walang pambayad sa hospital? No. Chemotherapy kasi ang pinakamatinding gamot na naimbento ng tao. Pag hindi ka gumaling dyan, kahit isa ka pang trilyonaryo, wala kang magagawa. Okay? At speaking of chemotherapy, mga kaibigan, pag ikaw ay nagpa-chemo, 20% lang ang chance na mabuhay ka. At kadalasan sa may mga cancer, hindi namatay sa cancer, namatay sa chemotherapy. Yes! Lalo na pag ikaw ay may edad, hindi mo kakayanan ng gamot. Okay? Chemotherapy, mga kaibigan. Kalahating milyon ang ihanda mo, minimum yan. Kasi per session yan is 60,000. Pero ang good news dyan, mga kaibigan, ang guyabano, hindi lang siya 2 beses. Imagine, kung chemotherapy ang pinakamatinding gamot na naimbento ng tao panlaban sa cancer, kung makakapag-imbento ka ng isang gamot na doble ang galing sa chemotherapy, ay grabing tindi nun. Pero ang guyabano, hindi siya 2 beses lang. Hindi 10 beses lang. Hindi 100. Hindi 1,000. 10,000 beses na mas Oh my goodness. Oh my goodness. Nung una ko pong nadinig yan, halos hindi ako nagulat. Bakit naman ako magugulat? Sino ba ang naka-imbento ng chemotherapy? Diyos o tao? Tao! Sino naman ang naka-imbento ng guyabano? Diyos o tao? Diyos! Ang talino ng Diyos ay higit sa 10,000 beses kaysa sa tao. Meron po bang kukontra? Very good man. Hindi nakakapagtaka yun. Kasi yung iba nagtataka eh. Kala mo naman. Kung talagang magaling yan, Tareman! Bakit? Naalala ko ba yun, mga nung araw nung nag-i-start pa lang ako? Bakit walang doktor na nag-reseta dyan? Sabi. Masabi ko naman sa kanya, Tatay, mahina lang mong salita mo. Tay, Nay, Tay, Nay. Tapos question.
tay, wala pong bobog doktor na mag-i-reseta ng guyabano. Alam niyo ba kung bakit? I should know, mga kaibigan. Dahil may kapatid akong doktor, surgeon. Hindi naman sa kapatid sa basta kapatid. Sino ang tataka? Wala kayo Pag may pasyente ka na chemotherapy, ang isang doktor na surgeon ay very excited pag may cancer kasi malaki kita. Sa kalahating milyon na babayaran ng pasyente, 400,000 sa kanya mapunta. Yung 100,000, siguro yung 80,000 sa hospital, yung 20,000 alam nyo, dun sa gamot na bibilhin niya. Titimplahin niya yun. Siya ang mag-i-inject. Napakamura, but the professional fee ay napakamahal. Ngayon, ikaw, nandyan yung pera, kalahating milyon, 400,000. I-reseta mo, guyabano. Walang doktor na bobo na gagawa ng mga kita. At ang mga doktor po ay well-trained na mag-isip inside the box. Bawal silang mag-isip outside the box. Kung ano lang yung nasusulat. Bawal silang magsabi ng isang bagay na wala pang pag-aaral. Naalala niyo before yung about sa diabetes? Ang sabi ng mga doktor noon 5 years ago, ang ampalaya hindi gamot sa diabetes. Sabi ng lahat ng mga tanda, hindi gamot yan gamot. What kayo kulit? Wala, hindi gamot yan. Sinasabi, bakit po Dok? Bakit? Kasi wala pa pag-aaral dyan. 5 years ago, nagkaroon ng pag-aaral. Confirm na ang ampalaya gamot sa diabetes. Sabi ng mga doktor, oo, gamot na yan. Bakit? May pag-aaral na. Punyeta. Ang dami nang namatay sa diabetes, mga kaibigan. Noon. Tapos, sabihin nyo. And guyabano is the next big thing, mga kaibigan. Yes. Under study. Pinag-aaralan ngayon ang power ng guyabano. Hindi pa tapos. Kaya hindi na. Sino dito ang kumakain ng guyabano? Taas ang kamay. Oo, nauna si ate. Hindi ko pa sinasabi. Sino dito kumakain? Alam niyo ang gusto sabihin ko, ha? Sino dito kumakain? Ano bang kinakain? Ang bilis mo ba? O dahil ikaw, ang bilis mo. Kumakain ka mo ba talaga ng guyabano, ma'am? Oo. O, sige, ano pong part ng guyabano ang kinakain nyo? Naman po, wag lang yung buto. Wow, lahat pati ugat, pati puno. Lahat. May tanim pala si ma'am. Oh. So, pati balat kinakain? Hindi naman. Sabi nila, ma'am. Ano pong part ng guyabano ang kinakain? Eh di yun naman. Yan, dapat ganyan. So, parang ang dating, di yun lang, ma'am. Parang sinasabi niya, hayok ako sa laman. Ma'am, wala po sa laman ang power ng guyabano na pumapatay ng cancer cell. Sa balak? So, yun ang kakainin mo. Ma'am, pag yun naman ang kinain mo, nananahimik ang lalamunan mo, magkakaroon ka ng cancer. Hindi lang po yung balat, pati yung dahon. Na hindi natin kinakain. Pero huwag ka naman problema dyan, ma'am. Nasa kape na yan. Hindi, di ba may tanim ka? Hihintay yung pala lumaki, yung guyabano. Limang buwan. Huwag mo nang buksan mo na lang itong box.
Bubunitin ng sachet, tisimplahin ng kape. Sarap. Yes! Nandito na po yan sa ating juice at kape. Huwag na kayo magpakahirap. Okay? Good. Malunggay! Ang pangalawang major content ng ating At Life. Hindi ko nakalain introduce ito. Kasi pustahan tayo kahapon ito ang inyong ulam. Ang gusto ko lang bigyan ng diin. Ang malunggay po mga kaibigan, ang pinakamasustansyang halaman sa balat ng lupa. Yes! Ay, grabe talaga yan, mga kaibigan. Alam niyo po ba, pinag-uusapan sa Congress na ang malunggay ay gawing pambansang halaman ng Pilipinas. Oh, natabunan na lang ng issue to eh. Pero dati pinag-uusapan yan. Siguro i-text ko kaya yung Congress na unahin mo na to bago yung Marawi. Ito muna ko lang pag-usapan. Tumaas ang ating economy dahil dyan. Hindi man dyan sa US, sa Western, saka sa Europe, sa mga lugar na walang malunggay, mga kaibigan. Pakikita ko sa inyo kung gaano ka-powerful ang malunggay. 7 beses na mas matindi kaysa orange. 4 na beses na mas masustansya kaysa carrots. 4 na beses na mas masustansya kaysa gatas. 3 beses na mas masustansya kaysa saging. Siguro inisin nyo, ano naman, Sir Eman? Aba, hindi basta-basta yung mga yan. Alam nyo ba mga icon yan? Pag sinabing icon, bawa, boxing, Manny Pacquiao, LPG, Gasol. Diba ganun yan? Photocopier, Xerox. Minsan, pag sinabi, pa-Xerox nga, pangalan nyo ng photocopier, mga kaibigan. Pero naging icon na kasi yung Xerox. Kaya time will come, pag sinabing networking OPI. Yes! Ayun. Tapos pag sinabing juice, ate juice. Pag sinabing guwapong BPM, ha? Yes! Dahil sinisingit yung sarili. Pag sinabing calcium, di ba gatas ang mga papasok sa isip natin? Pero 4 times mas maraming calcium malunggay kaysa gatas. Pag sinabi naman potassium, saging, di ba? Pero 3 times mas maraming potassium ang malunggay na saging. Mga kaibigan, alam niyo ba itong saging? Sabi sa latest research ngayon, ang saging po ang pinakamasustansyang prutas ngayon. Dinaig na niya ang avocado. Nagpalit sila ng posisyon. Dati avocado pinakamataas. Maraming pinagbasihan ultimong yung paano kainin. Kasi ang avocado mahirap kainin, di ba? Isa malunok mong pa yung buto. Ay ang saging, ang dali bit-bitin. Ang dali baratan. At sarap kainin. Dali, subo! Subo. Sarap kainin. Lalo na pag ang saging ay mahilaw-hilaw, mataas ang kanyang potassium. Ano ba yung potassium? Ang potassium po ay isang mineral. Hindi po siya vitamins, okay? Ang potassium ay napakahalagang minerals na kailangan meron tayo. Alam niyo ba, pag wala kang potassium sa katawan ngayon, this moment, may imatay ka, magkukulaps ka. Ang rice, yung mga kinakain natin, may mga potassium yan, pero konti-konti lang. Ang saging, ang prutas na may pinakamaraming potassium. Kaya kapag meron kayong mga kaibigan o kamag-anak na nagkukulaps, sakan nyo lang ng saging sa bungang. Gising. Lalo na pagbading. Pansinin nyo, walang unggoy na nagbukol. Mukhang unggoy. Sa pagpapaganda naman ng kutis, ang pinakasikat ang vitamin E, tama? Yes. Pero sa mundo ng mga herbs,
ang grapeseed oil ang pinaksikat. Pero pagdating sa malunggay, pag kinumpara yan, sa malunggay walang binatbat ang grapeseed oil. 6 times mas maraming vitamin E ang malunggay kaysa grapeseed oil. Grabe talaga malunggay. 2,500 times mas maraming amino acid kaysa sa green tea. Grabe ang malunggay talaga, mga kapatid. Ang swerte natin mga Pilipino, alam niyo ba kung bakit? Kasi nasa Pilipinas ang pinakamaraming produksyon ng malunggay sa mundo. Ang Yes! ating lupa, saksakan mo lang ng kahit tangkay ng malunggay, tutuho. Pero ito ang nakakalungkot. Alam nyo ba, sa lahat ng bansa sa mundo, mga Pilipino lang ang hindi marunong kumain ng malunggay. Yes! Hindi raw, ha? O, sige. Sino nagsabing hindi? O, nagturuan na. O, yan, sige, si nanay. O, nay, sige. Pagkapitas mo ng dahon, siyempre, hinuhugasan. Hinuhugasan yung dahon. Pero bago hugasan ng dahon, iba mo na hugasan. Hinugasan mo yung dahon. After mo hugasan, nay, anong next na step? Ano pa? Okay, hugasan. After hugasan? Himayin, okay. Paano pag himayin? Ganito. After himayin, ano pang next? Sige po, kasi sabi nyo kasi marunong kayo eh. Let's see. Ano pang next? Sige po. Ano pang next? Lalagyan sir ng mainit. Ano pa? Luto. Ayun! Niluto. Actually, nang hinihintay ko. Which is wrong, mga kaibigan. Kasi tayo na, kaya ko po nasabing hindi tayo marunong kumain. Kasi tayo mga Pilipino, niluluto natin ng malunggay. Inuulam natin. Tayo lang nag-uulam. Yung mga Western people, nila inuulam yan. Ang malunggay po, kapag ito ay niluto mo, ay 20% lang na sustansya makukuha mo. Pampagatas lang ang makukuha mo. Paano kung lalaki ka? Sinong gagatasan mo? Sinong padededehin mo? Asawa mo siya? Kaya pala gumuganong ka eh. Ang tamang pagkain po ng malunggay, mga kaibigan, kalakainin mo siya ng hilaw. Ha? Ang problema, pag kinain mo siya ng hilaw, mga kaibigan, hindi ho siya nadadigest ng tiyan. Kapag subukan mo, kumain ka ng 10 dahon ng malunggay, pag dikit-dikitin mo, huwag mong nguyain para hindi masira. Ayaw mo? Tubig! Kinabukasan, pag dinumi mo, bilangin mo ulit. 1, 2, 3. Ganito ang bilang mo. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, grabe naman, layo na narating. Sir Raymond, ba't 9 and a half? Isang po ang kinain ko nga. Ay, natiklop lang pa. Hindi mo nadadigest, ma'am. Walang nagbago. Same color, same texture, but different smell. Yan lang ang nagbago. Actually, kahit lutuin mo malunggay, hindi pa rin nadadigest. Oh, do you have, sir? Absorber, no? Pag kumain ka ng tinola, munggo. Yung munggo, yung munggo na-digest, yung malunggay, hindi. Yung mga kangkong natunaw, yung malunggay, hindi. Meron nagsabi sa akin sa Eman, oy, kumain po ako ng malunggay, pero wala akong nakita sa inodoro. Tinanong ko siya, bakit? Hinimayin mo ba? Himayin mo, makikita mo, dikit-dikit yun. See? Hindi mo nadadigest ng siya. Ang isang pagkain, kapag hindi nadadigest ng tiyan, isip nyo, Sir Eman,
Pinakamasustansyang halaman yun eh. Wala palang silbi, walang kwenta. Paano namin kakainin? Yan ang magandang tanong. Ito yan. Huwag ka nang mamblema. Bili ka ng kape, box na ng box, punin din ng sachet, timplahin. Malunggay. Yummy! Yes! Kasi pinowder na po ng AdLife juice and coffee yung malunggay. Hindi lang siya basta powder, pulverize, mga kaibigan. Yes! Gamitin ng nanotechnology. Alam niyo ba yung pulverize? Ibig sabihin parang pulbos na pag nilagay mo sa palad mo at hinipan mo, nawawala sa hangin. Ganun po kaliit na particles. At kapag ganun kaliit na particles ang malunggay, the moment na inumin mo yan, bilang ka lang na ilang segundo, 1, 2, 3, absorb na agad ng katawan mo ang effect. Yes! Sumasama agad sa lubot. Unlike kapag buo, ilaw, useless. Bakit? Okay. Pangatlong major content ng ating AdLife, ang barley grass. Barley grass, mga kaibigan. Wala pong barley grass sa Pilipinas. Ito naman sa mga western countries meron ng barley grass. Kung tayo ay may malunggay, sila may barley grass. At kakaiba din ng barley grass, mga kaibigan. Actually, nag-iisa siya, wala siyang katulad. Kung ang malunggay ang pinakamasustansya, ang barley grass walang katulad. May kanya-kanya silang identity, mga kaibigan. Ha? Kaya hindi nakakapagtaka, ang tatlong ito ang superfood na pinagsama-sama. Yung ibang product, guyabano lang. Yung ibang product, malunggay lang. Yung ibang product, barley lang. Pwes, ang AdLife, lahat yan magkakasama. Yes! Kaya kapag ang mga super pinagsama-sama mo, ang tawag dyan, super friends. Barley grass, mga kaibigan. Alam nyo ba ang sabi sa barley grass? Kahit ito lang daw ang kainin ng isang tao, ito lang kakainin niya. Mula nung siya isilang hanggang siya tumanda, hindi siya mamamatay sa malnutrition. Yes! Siguro sinasabi niyo, Sir Eman, sino namang nagsabi niyan? Bukod sa mga doktor, may isa pang mas matindi sa doktor ang nagsabi na. Ang ating Diyos sa langit ang nag-recommend na kainin ng barley. Yes! At yan ang dahilan, sa Bible niya mababasa, 47 times nabanggit ang barley grass sa Bible. At yan ang dahilan kung bakit ang mga buhay ng mga tao noon ang haba. 969 years. Alam niyo ba may taong nabuhay na ganun kahaba? Ang pangalan niya ay Methuselah. Siya ay apo ni Noah. Alam niyo ba kung bakit ganun kahaba ang buhay na? Umaga, tanghali, merienda, gabi, midnight snack, barley grass. Yes! May midnight snack pa. Humaba ang buhay niya ng ganong kahaba. Alam niyo ba, mga kaibigan, bakit namamatay ang tao? Bukod sa tinakda ng Diyos ang kamatayan mo, ang tao namamatay dahil sa sakit. Period. Wala na ibang. Sa sakit o pinatay ka. Pero wag na natin yun. Doon sa sakit na lang. Namamatay ang tao dahil sa sakit. Wala pong taong namatay dahil sa katandaan. Sa sobrang katandaan, wala pong ganun. Ang matandang yon, kaya siya namatay kasi nagkasakit siya. Si Methuselah, 969 years. Amoy lupa na buhay pa. Kasi hindi siya nagkakasakit. Okay, kaibigan. So, ibig sabihin, so sir, ma'am, ilang taong ka na? 82, nene pa. Bata pa. Di ba?
Bata pa yan. See, mga kaibigan, barley grass. Hahaba ang buhay mo. Kahit yan lang daw ang kainin mo. May nagsabi sa akin, Sir Eman, sigurado ka, damo? Damo kakain ng tao? Sigurado ka? Mula isilang hanggang tumanda, barley grass lang kakainin, hindi mo mamatay, hindi. Sigurado ka? Oo. Tingnan mo ang kabayo. Damo lang kinakain. Pero walang rayuma, ikaw. Burger, spaghetti. O, diba? Damo ang kalabaw. Ang lakas-lakas, ang lusog-lusog. Ikaw, ubuhin. Walang kalabaw na inuubo, mga kaibigan. Sinisipon. Pero, yeah. Okay. 12 prutas kasama din sa loob ng Adlet juice. Ang dami, no? At hindi lang yan. Ang sabi dito, whole fruits juice blend. Ibig sabihin pati balat, buto naman kasama. Pati uod kasama. Alam nyo sa pinya, 95% ng sustansya ng pinya nasa crown. Ngayon, kung crown naman ang kakainin mo, ay mas matindi sa guyabano o ng balak. At hindi lang prutas, mga kaibigan, pati gulay. 12 gulay nasa loob ng ating Adlet juice. Oh my God. Alam nyo, ang katumbas ng isang bote ng Adlet juice, kung ano? Ang katumbas nito, para kang kumain ng isang sakong gulay at prutas na sabay-sabay mong kakainin. Yun ang katumbas mo. Kung ayaw mong uminom nito, yun ang gagawin mo. Ay, Sir Eman, ayaw kong uminom niyan. Okay, sige, itong isang sako, kainin mo, walang tayuan. Isang meal. Pag yun naubos mo, equivalent nun, nakaubos ka ng isang bote. Sir Eman, sigurado ka? Konti ito Yes. Alam niyo ba yung carrots, mga kaibigan, isang hawa ng carrots? 3% lang ng carrots ang kailangan mo, yung sustansya ng carrots. 97% ng carrots, inodoro ang makikinabang, mga kaibigan. Yes! Ilalabas mo lahat. 3% lang ng carrots ang kailangan mo. Ang nasa loob ng ating Adlet juice at coffee ay mga nutrition ng pinakamasustansyang halaman at gulay sa mundo. Actually, walang tapon dito. Pag ito ininom mo, walang wala kang itutumi. Absorb lahat ng katawan mo. Yes! Iuutot mo lang. Hindi ba kayo nagtataka yung mga umiinom nito? Otot kayo ng otot? Putin. Totoo yan. At alam nyo ba, mga kaibigan, ang sabi ng mga expert, ang sabi ng mga doktor, pag ikaw ay utot ng utot or so-called ututin, isang senyales yan na meron kang napakalusog na pangangatawan. Kaya pag hindi ka umuutot, oh my God, there's something wrong with you. Kaya kung kayo utot, be proud! Yes! I have a healthy body! Yung iba, ngayon wag na, be proud! Pag-usapan natin ang utot, mga kaibigan. Ito, nasabi ko na rin. Alam nyo ba, ang utot ng tao ay punong-puno ng minerals at vitamina? Na kapag ito ay nalanghap ng iyong katabi, Yes! ay magkakaroon siya ng kakaibang enerhiya. Totoo po yan, mga kaibigan. I-research nyo. I-type mo sa Google, benefits of fart. F-A-R-T. Makikita nyo, medical benefits of fart. I-research nyo, mga kaibigan. Lalo na yung amoy na ano, yung may amoy, yung may tunog kasi walang kwenta yun. Ang maganda, yung tridor, yung
ba? Gumuguhit! Sir, paano pag ayaw ng katabi mo masusuntok? Lagay mo sa siko. Kaya kayo mga kaibigan, kapag may umutot sa tabi nyo, wag na wag kayong magreklamo. Kasi binibigyan kayo ng enerhiya. Ito ang sabihin nyo na lang pag may umutot. Kasi di ba, kadalasan, ay hindi ako. Kaya ngayon may iba na eh. Ngayon alam nyo na to, na you have a healthy. Sino umutot? Ako! Ako! Healthy. Very proud ka na. Di ba? Pag dati sino umutot? Siya, ewan ko, hindi ako. Sino daw yung una nagsabing, hindi ako, siya yun. Kaya yun. Kaya pag meron kayong katabi dyan, na feeling nyo nangihina, naantok, utotan na sa mukha, gising yun. Totoo po yan. Magigising siya hindi sa baho. Magigising siya sa vitamina at mineral na ibinigay mo sa kanya. At ang sabi dun sa research, nakakagaling pa daw ng mga sakit. Abay, ako'y nagduda na. Baka mawalan ang life natin. Punong-puno ng vitamins and minerals. Alam niyo ba ang tawag sa vitamins na yon? Vitamin U. May alam niyo na. Ang ating pong live juice at coffee, mga kaibigan, ay matamis. Sobrang tamis. Ngayon, yung may mga diabetes dyan, may mga diabetic, ay nako, hindi pala pwede sa akin yan. Mga kaibigan, bawal sa isang diabetic ang asukal. Yun ang totoo. Pero hindi bawal ang matamis. Hindi lang naman asukal ang matamis sa mundo. Actually, ang stevia ang pinakamatamis na halaman sa buong mundo. Actually, ito ay 300 times mas matamis kaysa asukal. Ikumpara natin ang asukal at stevia. Ang asukal po ay nakaka-diabetes kasi ang daming carbohydrates. Ang stevia walang carbohydrate. Hindi ka magkaka-diabetes. Ang asukal tataba ka kasi ang daming calories. Ang stevia wala calorie. Stevia ito yung dahon na to. Napakaliit na yan. Pag kinain mo yung dahon, ay grabe. Kahit isang linggo kang hindi mag-toothbrush, pag kinain mo yun, hindi nawawala ang tamis sa iyong bibig. Ganun siya concentrated. Kaya napakamahal yan. Ang asukal, magkaka-diabetes ka, sa tataas ang blood sugar mo. Ang stevia, bababa ang blood sugar mo. Ang asukal, masisira ang ngipin mo, mabubulok ang ngipin mo. Kaya mag-bad breath ka. Ang stevia, titibay lalo ang ngipin mo. At antibacterial siya, hindi ka magkakabad breath. Oh my God. What's the point? Pampatamis pa lang ng kape natin. Pampatamis pa lang ng Diyos natin, pamatay na mga kaibigan. Yes! Di ba? Matindi! Sabi ko sa inyo. Ito ba ang nutrition packs ng AdLife? Nandiyan na lahat ng kailangan mo, wala ka nahanapin pa. Ito ang mga sakit at namutulong ang AdLife upang ma-prevent at mapagaling na rin. So, pili kayo ng sakit na gusto nyo dyan. Kayang pagalingin ang AdLife. Isang sakit na lang po ang wala tayong testimonials. AIDS na lang. Yes, kaya kung kayo may kilalang may AIDS, sabihin niyo sa amin. Pero wag mo sa akin palapitin. Kay Ray na lang kayo. Yes! Mag-uusap sila doon, one-on-one. Huwag kayong magkalala. Walang makakaalam yan. Secret lang yan. Ipopost lang namin sa Facebook. At pagtitismisan. Puso pa naman. Okay! Alam nyo, ito yung mga testimonials natin sa ating AdLife, mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko. Retinitis pigmentosa. Ito yung sinasabi ko kanina na pinapagsalita. Dysphonia. Ito, dengue. Taga Davao. Ang dami na natin testimonials about dengue. Ha? Ito, epilepsy. Walang gamot sa epilepsy, mga kaibigan. Since dalaga siya, inaatake na siya ng epilepsy. Parte na ng buhay niya yun. Weekly, inaatake siya. Umiinom pa siya ng gamot nun, ha? Talagang consistent ang atake niya. Pero nung siya uminom ng ating AdLife Juice at Coffee for straight 3 years, never, ever, ever, ever na inatake siya ng epilepsy. Yes! At ito ang pinakasikat na paa sa balat ng OPI, mga kaibigan.
diabetes. Ang taong ito ay nahihiya. Sabi niya, wag mo na pakita ang mukha ko, Brad. Paa na lang. Okay, sige. Sa 2 taon, hindi natutuyo ang sugat. Diabetic ang tao ito. Uminom na siya ng metformin. Ha? Nag-i-insulin pa. Ang dami ng herbal na tinetik. For 2 years, wala. Hindi natutuyo. Ako mismo ang nagbigay sa kanya ng juice. Ininom niya ang juice. At after 1 month, mga kaibigan, totally natuyo ang sugat na sa paa. Okay? Alam niyo, mga kaibigan, marami pa yan. Alam niyo, mga kaibigan, dinisign talaga ang ating AdLife juice at coffee sa mga matitinding sakit. Pero alam niyo ba, mga kaibigan, ang ating AdLife juice at coffee ay merong mga side effects. Bukod sa nagpapagaling siya ng lahat ng klase ng sakit at hahaba ang buhay mo, yun ang 2 major na niya eh. Hahaba ang buhay mo kasi hindi ka magkakasakit eh. Alam niyo ako, mga kaibigan, almost 5 years na ako uminom ng AdLife juice at coffee. Wala pang OPI, may AdLife na. Alam niyo ba yan? 5 years na ako uminom ng AdLife coffee at juice. At never ever within that 5 years na nagkasakit ako. Ang pinakamatinding sakit ko lang noon, sipon, na tumatagal ng 1 to 2 days lang. Trangkaso, hindi ako tinatablan yan o anong klase. Ay, grabe. Kaya kapag ikaw ay hindi ka nagkakasakit, oh my goodness, haba ang buhay mo. Yes! Sino dito ang gusto humaba ang buhay up to 100 years old? Taas ang kamay. Nay, ba't hindi ka nagtaas? Mamadali ka na. Oo nga, ganun naman. Nagtitake notes siya. Patay nga, pabasa nga. Ano yan? Ututin? Ang dami ko sinabi, puro utot na nakasunod. Nangingi ng utot. Yun na natandaan mo. Diba? Ano ba itong mga testimonials sa Reman? Naku, bigla naman ako kinabahan. Ano naman itong mga side effects sa Reman? Bigla naman ako kinabahan sa. Kasi po ganon, mga kaibigan. Hindi lang namin sasabihin sa inyo ang gusto nyo madinig. Sasabihin din namin ang dapat mong madinig. Na ang ating AdLife juice at coffee may side effect. Side effect. Eh, dapat maging honest tayo eh. Kasi mamaya baka magulat ka eh. Di ba? Umiinom ka ng juice at coffee. Ano ito ang nangyayari sa akin? Parang hindi na-discuss. Ang naalala ko sa discussion yung utot. Actually, isa sa side effects yun yung pag-utot, mga kaibigan. Pero ito yung mga patitinding testimonials. Number 1 na side effects. Ay, grabe. Anti-aging. Kaya niyang i-reverse ang itsura mo sa edad mo. At least 10 years backwards. Ay, kasi baka magulat ka eh. Ano nangyayari sa aking itsura? Ba't hindi ako tumatanda? Ay, grabe mga kaibigan. Ako po, next year, I'm 41 years old. Sabi nila wala. Wala naman. Ikaw ba yung 69? Kanina? Ah, hindi. Sino ba yan? Ah, ito. Sinabi na nga ba, itsura pa lang. Sino tinignan ko 69 kanina lang? So, 59, ay ano din yun, baliktaran din yun eh. Okay, anti-aging mga kaibigan. Ano pa? It will lighten your skin. Magla-light ang skin mo. Hindi naman kaputin-puti, magla-light lang. Kaya nga madalas kong sabihin sa mga opiyan na nagpipield, magpayong kayo o magsombrero. Alam niyo ba kahit ilang drum na AdLife inumin mo at ikaw ay nagpapaaraw. Katulad ko mga kaibigan, nag-beach kami sa Palawan. Grabe, nag-inog-nog ako. Walang tatalo sa haring araw, mga kaibigan. Okay? Kaya ingatan niyo yung mga skin. Kasi kahit araw-araw ka nagpapabelo, o ako anong ilagay mo dyan at ikaw nagpapaaraw, iitim na iitim ka. Hindi, sagwa naman nung...
Ang nagpapabuti sa adlay, mga kaibigan, yung malunggay. Sobrang taas ng vitamin C niya. Pero kapag niluto mo ang malunggay, wala puti. It will glow your skin. Kahit na anong itim mo, you are attractive. Iba ang glow ng skin, mga kaibigan. Alam nyo, para masabi mo na maganda ang isang product, kalimutan nyo na lahat ng sinabi ko. Ito lang ang basihan. Pag ininom mo ang kape at juice, sa unang inom mo pa lang, o sa pangalawa, sa pangatlo, ramdam mo na agad ang effect. Yes! Yun ang nag-iisang palatandaan na ang iniinom mo ay powerful. Nakatikim na ba kayo ng vitamins o food supplement na napagpagtinig mo? After 1 hour? After 3 hours? After 10 hours? 16 hours, di ka natulog? Walang effect, wala kang nararamdaman. Isa lang ibig sabihin yan. Walang kwenta yung inom mo. Ang isang product na maganda, pag inom mo pa lang, ramdam mo ng effect. Pag ikaw ay inom ng kape o juice, mga kaibigan, lalo na yung juice, magbilang ka lang ng 1, 2, 3, 4, 5. Pagkabilang mo, ramdam mo na ang effect, mga kaibigan. At ang una-una mong mararamdaman, tanggal ang stress mo. Yes. Ay, grabe yun. Saka yung kape. Tanggal ang stress mo. Hindi ka naman agad-agad puputi, huwag kang atak. Yung iba gano'n, nagkakape. Puti. Pati singit, puti. Pero naman daw ako mga puti. Huwag kang magmadali, hindi agad yan. Pero may solusyon ako dyan. Hindi mo na nga kailangan ng Adlife Coffee para pumuti. Kung gusto mo agad-agad, pakulo ka tubig, buhos mo sa mukha. Puputi ka kaagad. Rosy white chick pa. At, ay grabe mga kaibigan. Lalo sa mga kalaki, hawak kayo magugulat. Baka isipin nyo, what happening to me? Lalo ka na sir, may asawa? Kung ikaw ay isang tipo ng lalaki, 5 minutes pa lang ay tapos na. Subukan mo Adlife Coffee and Juice. 30 minutes na. Mula na, nagsisimula ka pa lang. Sabihin mo sa partner mo, okay, game na. Ngayon pa lang. Oh my goodness. Ay, grabe. Gusto yung makita ang proof, tinan yung likod ko. Puro peklat na sa kalmot, mga kaibigan. Kung gusto mo magpapayat, 1 hour before o 30 minutes before meal, inom ka kape. Yes. Kasi pag uminom ka ng juice at coffee, di ba naalala nyo may barley yan? Hindi ka magugutom. Pili mo, busog na busog ka. Pag nagkape ka nga, titighay ka eh. Parang nasuka yun ah. Titighay ka. So ibig sabihin, alam nyo ba pag dighay, sinyales na busog ka? Kasi lahat ng sustansya na kailangan ng katawan mo, nakuha na. Eh, ba't ka pa kakain? Kaya ang mangyayari, papayat ka. Pero, kapag gusto mo, saan naman payat na ako? Gusto ko tumaba. Ito ang gawin mo. Kumain ka muna isang kalderong kanin. At ulam. Tapos, inom ka ng juice or kape. Pataba ka na. Punong-puno ka na ng carbohydrates, lalagyan mo pa ng mga sustansya. Pataba ka talaga. Yun po yun, mga kaibigan. Okay? Brain enhancer din ang Adlife Juice at Coffee. Hindi po sa energy drink na gigisingin ka na parang incredible. I-relax ka niyan. I-relax ka. Ang isip po natin kapag tayo balisan, hindi tayo nakapag-isip na maayos. Pero kapag ikaw ay relax, nakapag-focus ka. At magbibigay sa iyo ng kakaibang energy. Halos hindi ka mapapagod, mga kaibigan. Habang ikaw ay pinagpapawisan, lalo kang lumalakas. Hindi sa katulad ng ibang mga energy drink na talagang sasaidin ng energy mo. Pag naubos, lantang gulay ka. Ito po hindi. Habang ikaw ay napapagod, lalo kang lumalakas. Kakaiba ang ating Adlife Juice. Ang ating pong Adlife Juice at Coffee, mga kaibigan, ay tinest under laboratory test ng government na safe and effective. Ang tanong, maganda ho ba ang ating maganda ho ba ang product natin o magandang maganda? Maganda!
Kaya tikman nyo na mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kilala mo Johnny Gargarilla.